May mga anak talaga na palaging pinagtatalunan ang kanilang mga mamanahing lupa sa kanilang mga magulang. Kinakalimutan na sila ay magkapatid para lamang makakuha ng kaunting yaman. Ikaw, bilang isang magulang, naranasan mo na ba ang bagay na ito? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Hindi naman ganoon kayaman ang mag-asawa na si Marcelo at Leonora, pero nag-iipon na agad sila ng pera para sa kinabukasan ng kanilang dalawang anak. Marcelo, ayaw ko nang maranasan ng ating mga anak ang hirap na ating nararanasan. Gusto ko sana makabili na tayo ng mga pag-aari na ipapamana natin sa kanila sa pagdating ng araw. Sabi ni Leonora sa kanyang asawa. Tama ka dyan. Bilang isang ama ay handa kong gawin ang lahat para kumita ng malaking halaga ng pera. Gusto ko rin sila mapagtapos sa kanilang pag-aaral. Sagot ni Marcelo. Nang dahil doon ay nagtitiis ang dalawa sa kanilang pagtatrabaho. Kahit anong bagay ay kanilang ginagawa basta't kumikita ito ng pera. Hanggang sa lumipas ang mga taon, dati man silang hirap sa buhay, ngunit nagtagumpay naman sila nang dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Isang araw ay kinausap si Leonora ng kanyang kasosyo sa kanyang negosyo. Leonora, bakit naman hindi mo man lang ibili ang sarili mo ng isang magandang damit? Magpakasaya ka naman, hindi yung ipon ka na lang ng ipon ng pera para sa iyong mga anak. Sabi ng kanyang kaibigan. Nangako kasi kami ng aking asawa na balang araw ay hindi na maghihirap ang aming mga anak. Ayaw na naming iparanas sa kanila ang aming mga nararanasan, paliwanag ni Leonora. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti nilang natupad ang kanilang mga pangarap. Nakabili na sila ng mga bahay at ari-arian nang dahil na rin sa kanilang pagsisikap. Leonora, maraming salamat naman at nagtagumpay tayo sa mga gusto nating gawin. Hindi na mahihirapan ang ating mga anak dahil nakaipon na rin naman tayo ng pera para sa kanilang mga pag-aaral. Masayang sabi ni Marcelo. Tama ka, Marcelo, pero hindi pa ako nakokontento sa mga bagay na meron tayo. Makokontento lang ako kung sakali makatapos na sila sa kanilang pag-aaral, sagot ni Leonora. Ngunit napapansin na mag-asawa na palaging nag-aaway ang magkapatid. Lumalaki ang mga ito na palaging nagtatalo sa mga bagay na ibinibili nila para sa kanilang dalawa. Ate naman, di ba sa akin ibinigay ni nanay ang sapatos na yan? Bakit naman suot mo yan ngayon at saan ka naman pupunta? Tanong ni Carla sa kanyang ate. Ang akala mo ba ay hindi ko nakita na isinusuot mo ang aking mga damit? Ikaw naman ang unang nagsuot ng aking mga gamit. Seryosong sagot ni Teresa. Palaging nagkaangkina ng gamit ang dalawang bata. Palaging nagkakainggitan at nauuwi sa isang pagtatalo. Ikaw na nga tong palaging ibinibili ni nanay. Tapos, ayaw mo pa akong pahiramin? Alam mo, Teresa, mahilig ka talaga manlamang. Akala mo naman ay ikaw lang ang kanilang anak. Galit na sabi ni Carla. Hindi naman sa ganun. Marami rin namang bagay ang hinihingi mo sa ating mga magulang. Sa ating magkapatid ay ikaw talaga ang maramot. Sagot ni Teresa. Narinig naman ito na Leonora, kaya inawat nito ang kanyang mga anak sa kanilang pagsagutan. Huwag na kayong mag-away. Tandaan nyo na magkapatid kayo, kaya magbigayan kayong dalawa. Pareho naman kayong babae, kaya pwede naman kayong maghiraman ng inyong mga kagamitan. Sermon ni Leonora sa magkapatid. Simula noon ay palaging nagpapabili ang magkapatid sa kanilang mga magulang. Palaging nagpapamahalan ng ipapabili sa kanilang nanay at tatay. Nay, pwede niyo po ba akong ibili ng bagong mga damit? Ang gusto ko ay yung mga mamahalin ng presyo. Parinig ni Teresa sa kanyang kapatid. Nang dahil doon ay hindi naman magpapatalo ang kanilang panganay na anak. Ako din po, Nay. Ibili niyo naman po ako ng bagong cellphone. Naluluma na po kasi ang aking ginagamit at kung minsan ay naglolo ko na. Dagdag ni Carla. Hindi talaga malaman ng mag-asawa kung ano ang kanilang gagawin. Sinasabihan naman nila ang kanilang mga anak na dapat sila ang nagbibigayan. Pero wala talaga silang magawa dahil palaging nagtatalo ang dalawa. Carla,
Di ba 2 buwan pa lang ang cellphone mo? Paano naman mangyayari na luma na agad ang tawag mo dyan? At ikaw naman, Teresa, sobrang dami mo ng mga damit. Hindi mo naman lahat isinusuot. Kabibili nga lang natin noong 1 linggo. Matuto naman kayong magtipid ng pera. Dismayadong sabi ni Leonora. Mga anak, tama ang nanay nyo. Huwag kayong magpagalingan dahil hindi naman basta-basta kinikita ang pera. Nagpapakahirap kami ng nanay nyo para sa inyong dalawa. Tapos ipapakita nyo sa amin na palagi kayong nag-aaway. Sermon ni Marcelo sa 2 bata. Pero hindi nila mapagsabihan ang kanilang mga anak. Patuloy pa rin ang mga ito sa paglalamangan sa kanilang mga pag-aari. Paano naman kasi si ate? Akala mo kung sino at sobrang yabang. Palagi na lamang naiinggit sa akin. Seryosong sabi ni Carla. Sino kaya ang naiinggit sa ating dalawa? Ikaw nga tong palaging nangihiram sa akin nang walang paalam. Natatawang sagot ni Teresa. Ipinaglayo na lamang ng mag-asawa ang kanilang mga anak upang matapos na ang pagtatalo ng dalawa. Nalulungkot sila sa nangyayari dahil nag-aagawan sa mga gamit ng mga ito. Isang araw ay nagpaalam ang mag-asawa na may mahalaga silang pupuntahan. May mga kailangan silang asikasuhin sa kanilang mga negosyo. Mga anak, aalis lang kami ng tatay nyo. Iiwan ko muna kayo dito sa bahay dahil araw naman ng Sabado. Huwag na huwag kayong mag-aaway at mabuti pa ay gumawa na lamang kayo ng mga gawaing bahay. Sabi ni Leonora sa 2 dalaga. Nang makaalis si Leonora at Marcelo ay dito na pala mangyayari ang hindi inaasahan. Walang ginawa ang magkapatid sa bahay kundi ang magpalitan ng masakit na salita. Carla, ngayon ka magsalita. Ako ang ate mo. Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Nasisigawan mo lang naman ako kapag nandyan si nanay at tatay dahil alam mo na may aawat sa ating dalawa. Taas kilay na sabi ni Teresa. Anong sabi mo ate? Natatakot ako sa'yo? Nakakatawa ka naman. Akala mo naman porket matanda ka sa akin ay hindi na kita kaya? Manigas ka ate dahil isa ka lang malaking inggit. Natatawang sagot ni Carla. Si Leonora at Marcelo naman ay nag-aasikaso ng kanilang mga problema sa buhay. Ang isa kasi sa kanilang mga negosyo ay malapit ng malugi kaya nagkaroon sila ng meeting. Malaking pera ang mawawala sa kanila kung sakaling magsarado ang kumpanya. Ang mabuti na lamang ay nakapag-ipon na sila ng malaking halaga para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Nasa high school na kasi ang mga ito at sa kaunting panahon na lamang ay malapit nang makatungtong sa kolehiyo. Lumipas sa maghapon ay natapos na ang kanilang pagpupulong kaya napagpasya ng mag-asawa na umuwi na sa kanilang bahay upang makapagpahinga. Pero hindi pala nila magugustuhan ang kanilang makikita. Anong nangyari dito? At bakit puro basag ang mga gamit? Nag-away ba kayong dalawa? Galit na tanong ni Marcelo. Kitang-kita rin ng mag-asawa na sira-sira ang damit ng magkapatid at mukhang nagkasakitan ang mga ito. Gulo-gulo rin ang kanilang mga buhok na para bang nagsabunutan pa ang dalawa. Mga anak naman, pinapalaki naman namin kayo ng maayos. Pero bakit ganito ang asal nyo? Hindi na ba kayo marunong mahiya sa aming dalawa? Galit na tanong ni Leonora. Nagsisisihan pa rin si Carla at Teresa kung bakit nangyari ang bagay nito. Paano naman kasi? Dapat hindi nyo na ginawa yang si Carla. Pahirap lang sa buhay natin. Hindi marunong gumalang sa nakakatanda. Nakasimangot na sabi ni Teresa. Anong sabi mo ate? Dapat hindi na lang ako ginawa? Baka hindi mo lang matanggap na may kahati ka kay nanay at tatay. Hindi mo ba alam na baka pinagsisisihan nila na ikaw ang unang lumabas? Natatawang sagot ni Carla. Kahit anong sermon ang gawin ng mag-asawa sa kanilang mga anak, ay hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa kanilang pagtatalo. Bigla na lamang sumikip ang mga dibdib ni Marcelo at unti-unti itong napaluhod sa sahig. Marcelo, anong nangyayari sa'yo? Mga anak, tulungan niyo ako at dalhin niyo siya sa sasakyan. Isusugod natin ang tatay niyo sa ospital. Kinakabahang sabi ni Leonora. Ito lamang ang nakapagpatigil sa pag-aaway ng magkapatid. Inatake kasi sa puso si Marcelo nang dahil sa kanilang pagtatalo. Dok, kumusta na po ang aking asawa?
Maayos naman po ba ang kanyang kalagayan? Nag-aalalang tanong ni Leonora. Pasensya na po, pero tinitingnan pa po namin ang inyong asawa. Aaminin ko na po sa inyo na malaki ang tsansa na hindi na po namin makayanang ilaban pa ang buhay ng inyong asawa. Nakayukong sagot ng doktor. Lumipas ang 2 araw ay isang masamang balita ang kanilang natanggap. Wala ng buhay si Marcelo at binawian ito ng buhay nang dahil sa kanilang 2 anak. Alam mo ate, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Palagi mo na lamang akong inaaway. Hindi mo ba naiisip na ikaw ang dahilan kung bakit pumanaw si tatay? Umiiyak na sabi ni Carla. At bakit naman ako? Hindi ba't ikaw ang palaging gumagawa ng isang pagtatalo? Baka hindi mo lang matanggap na ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Umiiyak na sagot ni Teresa. Talagang punong-puno na si Leonora sa pagtatalo ng kanyang mga anak. Wala na nga ang kanyang asawa, ngunit hindi man lang magkasunduan ang dalawa. Ano ba kayo? Hindi nyo man lang ba igagalang ang pagkawala ng tatay nyo? Hindi nyo ba naiisip na ang kanyang gusto ay ang magkasundo kayong dalawa? Mga walang modo. Hindi kayo marunong magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Galit na sabi ni Leonora. Napatahimik na lamang ang magkapatid nang magsalita ang kanilang nanay. Hindi na talaga malaman ni Leonora kung ano ang kanyang gagawin, lalo na at wala na ang kanyang asawa. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon ay nakatapos na sa kolehiyo si Carla at Teresa. Nagkaroon na rin ang mga ito ng kanilang mga sariling trabaho. Ang akala ni Leonora ay dito na matatapos ang pagtatalo ng kanyang mga anak, ngunit nagkakamali pala siya. Ang kanilang mga mamanahin naman sa kanya ang pinag-aawayan ng magkapatid. Habang tumatanda si Leonora ay walang nag-aalaga sa kanya. Hindi man lang siya dalawin ng kanyang mga anak at mga busy ito sa kanilang mga trabaho. Kaya patuloy si Leonora sa kanyang pagnenegosyo upang maitaguyod ang kanyang sarili. Isang araw ay nagulat na lamang ito nang biglang umuwi ang 2 dalaga. Nay, naisipan po namin kayong kausapin kung kanino nyo ipapamana ang lahat ng inyong pag-aari. Ako ang panganay na anak, kaya masasabi ko na kaya kong alagaan ang lahat ng inyong pinaghirapan ni tatay. Sabi ni Teresa sa kanyang ina. Hindi naman porket ikaw ang panganay ay sayo na ibibigay ni nanay ang lahat. Ako ang bunsong anak, kaya ako ang mas nangangailangan ng kanyang mga pag-aari. Nay, hindi naman po porket mas bata ako kay ate ay hindi ko na kayang alagaan ang inyong mga pinaghirapan. Seryosong sabi ni Carla. Hindi man lang matuto ang dalawa na paghatian ang mga pag-aari ng kanilang nanay. Higit sa lahat ay malakas pa naman si Leonora, ngunit pinag-aagawan na agad ng 2 dalaga ang kanilang mga mamanahin sa kanya. Hindi ba kayo pwedeng maghati? At gusto ko lang sabihin sa inyo na may sakit na nga ako. Hindi nyo man lang ako magawang alagaan. Sa pera lang talaga kayo nakatingin at hindi sa mga pera na inyong pinaghihirapan. Paliwanag ni Leonora. Nang dahil doon ay nagkasundo ang magkapatid na ikukuha na lamang nila ng tagapag-alaga ang kanilang nanay. Maghahati na lamang sila sa bayad dahil pareho din naman silang makikinabang. Hay po, ako nga po pala si Elizabeth at ako po ang mag-aalaga sa inyo. Sana po ay magkasundo tayong dalawa. Magalang nabati ng dalaga. Huwag kang mag-alala iha, hindi naman ako matapang. Kailangan ko lang talaga ng katulong sa pangaraw-araw. Nakangiting sagot ni Leonora. Dito naranasan ni Leonora ang may mag-alaga sa kanya. Hindi nagkukulang sa Elizabeth sa kanyang amo at itinuturing niya ito na parang sariling ina. Nanay na nga ang tawag ng babae sa matanda upang maramdaman ito na may nagmamahal sa kanya. Nay, papalitan ko na po kayo ng damit dahil basa na po kayo ng pawis. Huwag na po kayong mahiya sa akin. Pagkatapos po nito ay pwede na po kayong kumain dahil nakapagluto na po ako ng ulam at kanin. Magalang na sabi ni Elizabeth. 5 buwan ang lumipas ay hindi man lang dinadalaw ng magkapatid ang kanilang ina. Tanging si Elizabeth lamang ang kasama ni Aling Leonora. Kung minsan pa nga ay pinapasyal ng babae ang kanyang amo sa labas ng bahay upang makalanghap ito ng sariwang hangin. Elizabeth, parang masama ang aking pakiramdam.
Pwede bang umuwi na tayo sa bahay? Tanong ni Leonora. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Para naman po makasigurado tayo na maayos ang inyong kalagayan. Tanong ng babae. Hindi na kailangan. Iuwi mo na lang ako sa bahay. Sagot ni Leonora. Walang ginawa ang matandang babae kundi ang magpahinga. Nang dahil doon ay maaga ring natulog si Elizabeth upang makakilos ito ng maayos kinabukasan. Ngunit sa kanyang paggising ay nakita niya na mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang amo. Pero ang ipinagtataka niya ay maaga naman itong magising. Nay, pwede na po kayong kumain. Nakahanda na po ang lahat. Tanong ni Elizabeth. Ngunit nanatiling tahimik si Aling Leonora at hindi ito sumasagot sa kanyang tagapag-alaga. Nagulat na lamang ang babae nang makita nito na hindi na humihinga ang kanyang amo. Nagmamadali itong humingi ng tulong sa labas upang dalhin sa ospital si Leonora. Ngunit nalambot na lamang siya nang sabihin ng doktor na hindi na ito humihinga at tumigil na sa pagtibok ang puso ni Aling Leonora. Sa mga sandaling ito ay tsaka na lamang niya nakita ang magkapatid na si Carla at Teresa. Para bang nagkaroon ng galit si Elizabeth sa kanyang puso kung bakit ito nagawa ng magkapatid sa kanilang nanay. Kung kailan pumanaw si Nanay Leonora, ay tsaka nyo lang siya pupuntahan. Anong klaseng mga anak kayo? At bakit nyo ito nagawa sa kanya? Dismayadong tanong ng babae. At sino ka naman para masaktan sa pagkawala ni nanay? Hindi ka naman niya anak. Wala ka ring karapatan na sabihan kami ng ganyan. Sagot ni Teresa. Ngunit nang lumipas ang isang linggo ay nailibing na si Aling Leonora. Halong lungkot at saya ang nararamdaman ng magkapatid dahil sa wakas ay mapapasa kanila na ang mga pag-aari ng kanilang ina. Carla, mas malaki ang aking mamanahin dahil ako ang panganay na anak. Huwag kang mag-alala dahil mayroon ka rin namang matatanggap. Seryosong sabi ni Teresa. At bakit hindi na lang tayo maghati sa mga mamanahin natin kay nanay para hindi na tayo magtalo sa kung anong makukuha natin sa kanya? Tanong ni Carla. Pero nagulat na lamang ang magkapatid nang dahil sa kanilang nalaman. Ang lahat ng mga pag-aari ng kanilang nanay ay ipinamana nito sa kanyang tagapag-alaga. Ano? At paano naman nangyari ang bagay na yon? Hindi naman magagawa sa amin ni nanay na ibigay sa iba ang lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Takang tanong ni Teresa. Pero yun ang sabi sa akin ng inyong nanay bago siya pumanaw. Ang gusto niya daw ay matuto kayo sa inyong mga buhay. Ito lang daw ang kanyang naisip na solusyon upang magkasundo kayong dalawa ng iyong kapatid. Sagot ng abogado. Hindi makagalaw si Teresa at Carla sa kanilang kinatatayuan. Gulat na gulat naman si Elizabeth dahil sa kanya ipinamana ng kanyang amo ang lahat ng pag-aari nito. At ikaw, Elizabeth, ang sabi sa akin ni Ma'am Leonora ay huwag mo daw silang bibigyan ng kahit na piso. Gawin mo daw ito para sa kanya at pati na rin sa kanyang mga anak. Paliwanag ng abogado. Nang dahil doon ay naging maayos ang buhay ni Elizabeth. Ang magkapatid na Carla at Teresa naman ay natuto sa kanilang buhay na magsikap sa kanilang sariling mga paa. Unti-unting nagkasundo ang magkapatid dahil wala na naman silang mga bagay na kailangang magtalunan dahil ang lahat ng kanilang yaman ay nawala ng parang bula. Ate, naiintindihan ko naman si nanay kung bakit niya ito nagawa sa atin. Pero totoo nga, nagkasundo tayong dalawa. Nakayukong sabi ni Carla. Ako din, hindi ako nagagalit kay nanay. Totoo naman na nagkamali tayong dalawa. Nasilaw tayo sa pera at sa mga pag-aari niya. Sagot ni Teresa. Simula noon ay natutunan ng dalawa na magtulungan. Isang aral ang itinatak ni Aling Leonora sa kanyang mga anak bago ito pumanaw. Huwag nating pag-agawan ang mga bagay na hindi naman natin pag-aari, lalong-lalo na ang lupa. Huwag tayong umasa sa pera ng iba at matuto tayong magsikap sa ating mga sarili. Palagi mong tandaan na ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng yaman at kung hindi tayo karapat-dapat ay hindi niya ito ibibigay. Matuto tayong magtulungan at magbigayan, lalong-lalo na sa sarili nating pamilya. Huwag tayong maging maramot at matutunan natin ang tumulong sa ating kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito?
I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.